So dito tayo sunod, mga kababayan, kay Pulong Duterte. Naku, ano ba yung kay Pulong Duterte, Ken? Eto na, mga kababayan. Yung kay Pulong Duterte, mga kababayan, nag-umpisa na ang kalbaryo niya. Kung naalala ninyo, mga kababayan, hinamon niya si Sandro Marcos na humarap sa ICI sa investigasyon dito sa flood control. Pero nung siya na ang pinatawag sa ICI, ang sabi niya wala daw jurisdiction ng ICI magpatawag sa kanya kasi kongresista daw siya. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi siya sumipot, 'di ba? Kung naalala ninyo, wala daw karapatan ng ICI magpatawag kasi pautot lang daw ni Marcos yung ICI. Ito, mga kababayan, ngayon, umpisa na ang kalbaryo ni Pulong. Iimbestigahan na ng Kamara ang flood control project niya na 40 project may kababalaghan. Naku po, ito na si Pulong. Sunod-sunod na to, mga kababayan. Sunod-sunod na ito. Pakinggan ninyo, ha, mga kababayan. Sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ito, plano namang paimbestigahan sa Kamara ang mga anomalya umano sa flood control project sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Patay. 80 raw na proyekto roon ang may irregularidad. At live mula sa Kamara na sa frontline. Ano daw? 80 o 4 na po? Ang balitang yan, si Marian and Wait lang, mga kababayan. Plano namang paimbestigahan sa Kamara ang mga anomalya umano sa flood control project sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. 80 raw na proyekto roon ang may irregularidad. 80? At live mula sa Kamara na sa frontline. Naku, Nang balitang yan, si irregularidad. Marian Enriquez. Marian, 80 para. partikular ba ano itong sinasabing mga anomalya na nakita ng Kamara dyan? Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Dino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na inaward sa magkaibang contractors. Dagdag pa nga ninyo, meron pong 62 contracts na inaward ng walang tukoy at maayos na specifications ng lokasyon at detalye sa mga proyekto na nagkakahalaga po ng 3.44 billion pesos. Patay! Nako, mga kababayan, eto na. Kaya pala ayaw sumipot sa ICI. Kasi ang itatanong ng ICI sa kanya, itong 80 project sa Davao City na nagkakahalaga ng 3.4 billion. Nako, napakalaki. 3.34 billion ba? Mga kababayan? Hala! Naku, Pulong, ang laki-laki nito. Billion to, ha? Billion to, hindi to 100 milyon. Billion. Ang 1 billion, mga kababayan, itong buong kama ko puno. 3 kama ang 3 billion. Naku po, kaya naman pala. Pag walang may pakitang resibo, paano na? Meron yan, Maria Fipalisok, may resibo yan. Ang problema lang kasi, yung proyekto kasi, may ang nakalagay naman doon, mga kababayan, hindi naman ghost project. Yung 80 ka-proyekto niya, may mga anomalya. So, ibig sabihin, nakatayo, nakalagay. Wala tayong problema doon. Walang ghost project. May nakatayo, may nakalagay. Ang problema lang, mga kababayan, isa ang nakatayo, 2 ang proyekto. Parihong lugar. Halimbawa, ito. Haligi ito tinayo sa ilog. 1 million. 1 million, isang haligi. Nakalagay doon. Katulad kahapon, sa Surigao del Norte. Ang issue din doon sa Surigao ay 2 kalsada na tinayo, pero doble. Isa lang actually 2 pondo sa isang kalsada. Same location, same address, same project. 2 ang nakalagay na budget, pero isang kalsada at ang masakit pa dyan, walang nagawa. Yun ang sa Surigao del Norte. Iba naman doon. Isang kalsada, 2 project, 2 pondo, pero walang naitayo. Kay Pulong naman, isang project, 2 pondo, may nakatayo. Ang tanong ngayon, substandard ba or kulang? Ganun, mga kababayan. Naku po.
Kaya naman pala ayaw sumipot. Biruin ninyo, 80 ka proyekto. 80 project. 80 project yan, pulong. Medyo mabigat-bigat yan. 5 project nga lang eh. Diba? 5 project nga lang, masakit na sa ulo. 80. Tapos yung proyekto pa, nagwawasakan yan. Kita ninyo yung nirereklamo, nakita ni dating PNP chief, ano ba yung pangalan nun? Si Asurin ba yun? Asurin ba yun? Yung kasama ni Magalong at ni Vince Dizon. Nakita nila, bakit nawasak yan? Sabi naman nung isang taga doon, matagal na pong wasak yan, sir. Ganun ba? Kita ninyo? So, ang sasabihin, wala daw ghost project doon. Wala ngang ghost project, pero meron kang substandard project. Bakit? Nakatayo yan, wala pang taon, wasak na. Nakatayo. Oo, sabihin natin, wala kayong ghost project. Wala nga, kasi nakatayo. Ang problema lang, substandard. Nakatayo siya. Kung titignan mo, wow, ang ganda ng flood control. Pero pag i-check mo yung ilalim, walang bakal, simento at bato lang. Tapos pag binangga ulit-ulit ng tubig yan, bulwak na, wasak. Di ba? Yan ang problema. Ulit-ulit din daw ang kontratistang nakitang lumabas sa mga pinunang proyekto. Ayon kay Tino, paniguradong sasabihin ng kampo ni Pulong na may politika rito. Pero gite Tino, nag-umpisa ang kanyang pagsisiyasat sa sumbong sa Pangulo website at kapansin-pansin ang mga questionableng kontrata at proyekto sa kanyang distrito. Samantala, kasalukuyan pa rin tinitignan ni Public Accounts Chairman at Bicol's Nako, kita nyo mga kababayan, ito Doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Dino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na diba? Yun mga kababayan, yung proyekto nag-overlap. Yun naman, parihong kontrata, isang lokasyon, pero double funding. Ayan. Yan yun mga kababayan. Masasabi mo talaga, walang ghost. Kasi pag i-check mo ngayon yan, ayun, nakita mo may tulay. Ayun, nakita mo may kalsada. Pero, ang mali doon, wala namang mali kasi may kalsada eh. Wala namang mali kasi nandyan nakikita mo eh. Ang problema doon, 2 pondo, isang project. Diba? Yun mga kababayan, masasabi mo talaga walang nakaw. Kasi pag i-check mo ngayon, ayun yung pondo ni ni Pulong project. Ito nakita. Ayun may terrace. Ayun may terrace, may bakal naman siya. Okay naman siya, napinturahan naman. So wala tayong question diyan. Pag i-check mo dun sa resibo, dalawang pondo, isang terrace. Tag 100 million, isang terrace. Magkano bang bakal diyan? 100 million, isang project. Terrace lang. Pero naging 200 million kasi double funding. Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Yung 40 ka project, naging 80 kasi double funding eh. So ngayon, mga kababayan, ang tanong, may corruption ba? Meron talaga. Bakit? Double funding, isang project lang. Asaan yung isang pondo? Kasi double budget, isang project. So, yung isang budget lang nagamit, yung isa, where? The end is near. Pulong. Kita ninyo, mga kababayan? Double funding one project. Ang tanong, nasaan yung isang pondo? Nakatayo. Okay lang naman kung nakatayo, solido, pulido. Ang problema lang kung substandard pa. Nako, 1.5 ang ninakaw, 0.5 lang ang tinayo. Para matakpan yung ninakaw, sabihin, ito, nakatayo. Ito siya. Ito, building to. Ayan, building. Yung budget nito, 100 million. So, natayo. Wala tayong problema dyan. Pagtingin mo sa resibo, bakit 200 million to? Same project, same lugar, same location. Ayan na, mga kababayan. Sa magkaibang contractors, Magkaibang kontraktor pero isang lugar. So nasaan yung pondo ng isang kontraktor? Plano namang paimbestigahan sa Kamara ang mga anomalya umano sa flood control project sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. 80 raw na proyekto roon ang may irregularidad. At live mula sa Kamara na sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Irregularidad. Partikular ba ano itong sinasabing mga anomalya na nakita ng Kamara dyan?
Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Dino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na inaward sa magkaibang contractors. Nako, ito pa ang masaklap mga kababayan. Halimbawa ito ballpen, 1 million. Ang presyo niya, 1 million, pero doon sa resibo, 2 million. Dalawang ballpen, isang lokasyon, isang lugar, dalawang kontrata. So yung isang kontraktor noon, wala nang ginawa kasi yung isa, nagawa na. E di lugi yung isa. Yung isa, binulsa, yung isa ginawa. Or else, yung kontraktor doon, no, magkamag-anak lang din sa isang kontraktor. Pinaghatian na lang siguro nila. Nako. Double funding, double funding, 2 contractor, 1 location, same project. Naku, mahirap to Pulong. Ganyan. Parang kay Sara Duterte pala yan. Kay Sara Duterte mga kababayan, may red flag siya sa COA. Alam niyo kung bakit? Bumili ng laptop, 200,000 isa. Gaano kamahal na laptop yun? 200,000. Anong gagamitin mo dyan? Mga IT ba kayo? Opisina lang naman ng Vice President yan. Dyan mag-i-encode lang naman kayo. Merong 100,000 na laptop. Predator yun. Yun yung mga ginagamit sa mga gamer, yung mga disco-disco, mga, di ba, mga DJ-DJ. Or else, ang kadalasan ginagamit ngayon, MacBook. No? MacBook Pro. Yung mga magagandang Apple brand. Yun, niwala pa ako na 200,000 yun, depende sa terabyte. Di ba? Tapos ito pa mga kababayan, meron pang CCTV. Naku po, yung CCTV, magkanong isa? 100 million, 100,000. Tapos meron pang binili na bus, no? Yung bus na libreng sakay. Magkano yun? Meron pa mga motorsiklo, putang inang yan. Motorsiklo, 26 million. Nako. Di ba? May motor pa. At ito pa ang nakakapagtaka. May 10 unit ng Bolt. Anong ginawa ng Bolt sa opisina ng OBP? Anong gagawin nyo dun sa Bolt? Lalagyan nyo pera? Lalagyan nyo dokumento? Bakit ibubolt mo yung documents kung meron ka namang USB? Di ba? Loud 2524 series sa Forsilupo. 'Di ba? Saan ka niyan? Bibili ka ng 10 unit ng Bolt. Ano gagawin mo ng mga Bolt doon lagay ng pera? Hindi naman bangko yung Office of the Vice President. Diyan kasi sila nag-i-style mga kababayan, i-overprice nila para may manakaw sila. Which is ganun din nangyari sa proyekto ni Pulong according kay Congressman Tinio. 2 kontraktor, 2 ang pondo, 1 lang ang proyekto. Double funding, different contractor, 1 project, same location, same place. Naku po, Diyos ko, dinoble ang presyo para tubong lugaw Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya mga kababayan, yung Bukana Bridge, hindi si Digong doon na nagpursu, hindi pinursu ni Digong yon. Wala siyang masyadong time sa ganung project nung 2018 Bukana Bridge na tinurn over ni PBBM ngayon kasi wala siyang makuha doon. Donation yun Wala siyang makuha kasi doon kaya wala siyang time. No, hindi niya pinagpatuloy yung 2018, wala siyang pakialam noon. Kasi wala siyang makuha doon, pero kung pera ng gobyerno yon, may kickback siya. Ay, nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Tiba-tiba na naman, biruin nyo, 1 lokasyon, 1 project, 2 ang pondo. Kita mo yan? Naku, the end is near na talaga si Pulong. Mga kababayan, duda ko parang mauna pa yata si Pulong makulong kaysa kay Bato. Yes, totoo yun. Hindi niya pinursu, Ma'am Vilma Agustin Bertodes. Kasi wala siyang makukuhang kickback dun kaya ngayon nung nagawa na galit ang mga DDS kay Digong daw yun. Si Digong presidente, bumaba noong 2022. Ang proyekto inumpisan 2024, natapos 2025. So sinong presidente nun? Si Digong pa rin ba? Baka yung kaluluwa ni Digong ang naka-speech doon at pinagmumura yung mga pare, pinagmumura yung EU, mga presidente sa ibang bansa.
'Di ba? Naku po, hindi sana para hindi na nagyabang. Yeah? Sabi ni Junri. Naku po, mga kababayan. Diyos ko, Kent, baka hindi lang double funding yan. Baka tauhan may budget kaso lagi ang proposal ay isang site lang. Yun nga eh. 'Di ba ang daming kawatan sa atin, sabi ni Ma'am Elizabeth. Ma'am Nura ni Rida, yun, good evening, Kent, watching from Japan ni Mama Jorda. TYT Gas, ayan ang kay Tina Fabia. Miguel shout out po, Tina Fabia. And kay Sir Kenry. Naku, kita nyo mga kababayan, ha? Nakita ninyo, Diyos mio Marimar. Oh.